In a civil case or a criminal case, ang complainant or plaintiff ang siyang nagmamadali para matapos ang kaso at ang defendant or ang accused ang nagmamatagal, no? Pero dito baligtad kami nagmamadali. Kung tutusin, ayon kay retired Judge Dolores Espanyol, dating legal consultant ng PCGG, mas marami sanang naipanalong kaso kung hindi nagkawalaan ang mga dokumento. Kasi in the process of assessing the documents and investigating the background of the assets to be sequestered or to be recovered, pinagbili ng mga assets ko ng PCGG to the opponent. Binenta po yung ebidensya? Binenta yung ebidensya. Sino po ang nagbenta ng ebidensya? Hindi ko alam kung sino, basta yun ang very prominent reports that some of these assets who were representing the PCGG were the ones responsible for selling the documents. Sa kwenta ng PCGG, mahigit 70 bilyong piso na ang halaga ng kanilang nabawi. Ayon kay Judge Espanyol, kung ikukumpara sa kabuang 15 bilyong dolyar na ari-arian, kakarampot pa lang ang nababawi ng PCGG. Sa tingin ko, mas marami ang nagastos kaysa na-recover. Bakit po? Na bigyan ng tungkulin para mag-recover nito, hindi naman naging seryoso na talagang ma-recover yung stolen assets. Hindi na nga nabawi ang karamihan sa nakaw na yaman, may mga naibalik pa o nakaambang mabawi ng mga Marcos sa mga nabawi na. Sa listahan ng properties ng PCGG, ilan dito ang Corimao Beach House sa Ilocos Norte at residential houses sa Baguio City. Karamihan na ito walang sequestration order. Katulad na lamang ng Coconut Palace sa Rojas Boulevard, Palace in the Sky sa Tagaytay, at Ancestral House ni Pangulong Ferdinand Marcos sa San Juan. These are lapses on the part of the government and the legal process. And justice will dictate that they should be returned. Hindi na nila makuha yon. In-attach naman nila sa tax liability ni dating presidente. Dahil wala na sila makita ang butas na ilgatin yon. Hindi rin daw maayos ang accounting ng ahensya sa mga nabawing ari-arian. Kasi walang accountability. Hingian mo sila ng report kung from 1986 ba to the present, ano ba ang mga na-recover nila? And where did the money go? To my mind, this is not being done. Hindi na nga raw masyadong nagampanan ng PCGG ang kanyang mandato, kaliwat kanan pa ang aligasyon ng katiwalian. Malaking patunay raw na malala ang katiwaliang nangyayari sa PCGG, ang kaso ng Philcomsat Holdings Corporation. Ang Philippine Overseas Telecommunications Company ang holding company ng Philippine Communications Satellite Corporation. Ilang porsyento ng kumpanyang ito ang pag-aari ng gobyerno na nagmula sa mga sequestered asset ng mga Marcos. Isa sa mga pag-aari ng Philcomsat ang PHC o Philcomsat Holdings Corporation. Noong Enero 2006, ibinulgar ni Senador Juan Ponce Enrile na mahigit 400 milyong piso na pera ng kumpanya ng PHC ang ninakaw di umano ng mga nominee ng PCGG sa nasabing kumpanya. Ang umubos ng pera ng PHC, itong mga PCGG nominees, sinuportahan ng PCGG doon sa mga ginagawa nilang paglulustay. Ayon kay Attorney Manzanal, Legal Counsel ng Philcomsat, malaki ang pagkakasangkot dito ni Commissioner Camilo Sabio, lalo na't may ginagawa itong pabor para sa mga PCGG nominees. Sa voucher ng PHC, tumanggap ng 1 milyong piso ang PCGG sa katauhan ni Chairperson Camilo Sabio. Lumalabas merong mga perang napunta sa PCGG, like for example, 1 million donation for a Christmas party. Merong mga vouchers dyan na nakatanggap sila ng pera at mapapatunayan yan sa mga dokumento. At meron din dyan na mga abogado ng PCGG na meron silang mga allowances coming from this company. Wala pa raw dito ang cash disbursements at sasakyang natanggap ng ilang empleyado ng PCGG. Lumalabas
coming from this company. Wala pa raw dito ang cash disbursements at sasakyang natanggap ng ilang empleyado ng PCGG. Lumalabas sa mga transactions, lumalabas sa mga dokumento na may nakikinabang sa PCGG dito sa mga kumpanya na ito. May nakikinabang sa kanila. May vouchers, may lumabas na pera, nakalagay sa mga checks, nakalagay sa mga vouchers for PCGG. Marami ring katanungan ng Commission on Audit o COA sa ahensya noong 2007. Mahigit 600 milyong dolyar ang laman ng Swiss accounts kasama ng interes nito ang nabawi ng pamahalaan mula sa mga Marcos. Ngunit ayon sa COA report, mahigit 30 milyong dolyar o mahigit 1 bilyong piso ang hanggang ngayon ay hindi makita. Hindi rin malaman kung saan napunta ang mahigit 300 milyong pisong shares of stocks mula sa iba't ibang kumpanya na nabawi sa mga Marcos na minsang nasa pangangalaga ng PCGG. Malaking katanungan din kung saan napunta ang mahigit 6 na milyong piso na unliquidated cash advance ng mga opisyal at empleyado ng nasabing ahensya mula noong 2004 hanggang 2006. Kaya kung susumahin, hindi bababa ng 1 bilyon at 700 milyong piso ang kabuang nawawalang pera ng bayan. Dahil sa mga iskandalong kinasangkutan ng PCGG at kawalan ng konkretong aksyong nagawa ng ahensya, ipinanukala ni Senador Aquilino Pimentel noong 2007 ang pagbuwag sa PCGG. Ang punot dulo ng obligasyon ng PCGG sa mga bagay na ito, hanapin kung sino yung may-ari. At kung sino yung may-ari, may bahagi ba si Marcos noon, wala ba, etc. At kung wala, isa uli na yun. Bakit hanggang ngayon hindi pa na-decide yun? Sobra-sobra na raw ang 2 dekada para magawa ng nasabing ahensya ang trabaho nito. Kung hindi pa rin nila nakikita, o sino bang may-ari nitong lupa na ito, itong facility na ito? Kung hindi nila nakikita yon after 23 years, bigyan mo sila ng 100 taon, hindi rin pa rin nila makikita.